Mark chapter 2 verse 13 hanggang 17. Nagpunta uli si Jesus sa pangpang ng Lake Galilee at pinalibutan siya doon ng maraming tao. Tinuruan niya ang mga ito. Habang naglalakad siya, nakita niya si Levi na anak ni Alphaeus. Si Levi ay isang tax collector. Nakaupo siya sa pwesto niya nang sabihan siya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Levi at sumunod kay Jesus. Tapos, kumain si Jesus sa bahay ni Levi. Maraming mga tax collectors at mga makasalanan ang sumusunod kay Jesus. At marami sa kanila ang nakisalo sa kanya at sa mga disciples niya. Nang makita ng mga Pharisees na mga teachers ng law na kumakain si Jesus kasama ng mga makasalanan at mga tax collectors, tinanong nila ang mga disciples niya bakit siya kumakain kasama ng mga ganyang klaseng tao. Narinig sila ni Jesus kaya sumagot siya, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi yung mga walang sakit. Dumating ako para tawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Tax collector, para sa kanila napakasama ng isang tax collector kasi kumukuha siya ng buwis para sa imperyo ng Roma, sa Roman Empire. And ang kasalanan niya ay tumalikod, siya ay kumbaga balimbing or kampi sa kalaban kasi nga 'di ba sinakop sila ng Roma. May factions, like may samahan ng mga zealot, ibig sabihin makabayan, na sila yung para silang private army na devising plans and strategizing how to conquer the Roman Empire so that their lives will be easier. Kasi nga, 'di ba, may tithes sila tapos may tax pa. So na doble-doble na yung kanilang mga responsibilidad. Ngayon, ang nangyari ay may isang tax collector, kilala siya na makasalanan. Tsaka masama talaga yung tingin pag tax collector ka, masama yung tingin sa'yo eh. Para kang traidor ka ng bayan, kumbaga, ganun yung tingin nila sa mga tax collector. And si Levi, later on magiging Matthew yung name niya. Si Levi is a Hebrew name kasi there are 12 tribes, 'di ba? Si Judah, Reuben, Levi, Simeon, Gad, Aser, 'di ba? Joseph, Benjamin. Basta 12 'yon. Naphtali, basta 12. Tapos yung tribes na 'yon, yun yung kumbaga pinangalan sa kanya ni Alphaeus na magulang niya. Yung Alphaeus kasi medyo Greek name na yan, yung Alphaeus. Pero pinangalan niya ni Alphaeus sa anak niya Levi. Meaning to say, nandoon siya sa side ng makabayan. Parang hindi niya pinangalan ng Greek name. Kahit this time po kasi they are speaking the language na Greek, hindi na sila Hebreo yung salita nila kasi nga mahabang panahon silang kinolonize ng Roman Empire. Kahit na Griego na yung salita na ginagamit nila, si Alphaeus, Griego yung pangalan niya, Alphaeus, ang pinangalan niya sa anak niya ay Levi. Kung saan dito galing ang lahi ng mga pinili para mag-serve lang sa Lord. Yung bawal sila magtrabaho ng iba, kundi magtrabaho lang sa temple, ayun lang yung trabaho ng Levites. Pinangalan niya Alphaeus named him after the Levi, their patriarch, baga minununo nila yung 12 tribes of Israel, anak ni Jacob, anak ni Israel. Ayan. So technically speaking, makabayan yung tatay niya, si Alphaeus. And then it turned out na yung anak niya pala papanig sa bansang Roma. Most likely tinakwil siya. Ganun yung dinipict din ng Chosen. Pero maraming scholars nagsasabi na most likely tinakwil siya ng kanyang magulang dahil nga pinili niyang magtrabaho para sa bansang Roma, sa bayan ng Roma or sa imperyo ng Roma. Every time na magbabayad ng buwis yung mga Hudyo, laging may sama ng loob yun kasi they are doing their tithes, at the same time they have to pay their tax. And every time they pay their tax, alam nilang pampalakas yun ng bansang gusto nila sanang mapaalis na sa bansa nila. Imperyo na gusto sana nilang palayain na sila. Every time na nagbabayad sila ng buwis, alam nilang pinapalakas nila, pinupondohan nila yung kalaban nila. And people who are collecting the taxes, na kalahi nila, sobrang sama ng tingin nila. And then Jesus came
kinausap niya si Levi. Hindi niya lang kinausap, pinasunod pa niya. Di ba sabi na napag-usapan natin sa nakaraan, in their culture, kapag ikaw ay rabbi at pinili mo yung isang tao to be your follower, to be your disciple, it's a great privilege for them. Kasi nga, most of them, they're just inheriting their parents' business. And for them, the most prestigious job is to be a law teacher or teacher of the law or a Pharisee. So, lawyer, kumbaga. Pinakamataas na posisyon, judge, di ba? That's the highest or prestigious job they could ever have. And once na pinili ka ng isang pariseyo, ibig sabihin ng pariseyo, expert sa law, na maging student niya, it's a great privilege. And that's what the Pharisees see Jesus. Kinoconsider nila si Jesus na rabbi kasi nga may mga followers siya. And they even hear kung paano magturo si Jesus na talagang may authority, may alam to. Pag nagsalita to, alam niya yung sinasabi niya. Pero this time, they're questioning him, his disciples. Yung mga followers niya, sila Pedro, tinanong ng mga Pharisee, bakit kumakain siya kasama ng mga yan? Tax collectors yan, di ba? Despise yan sa atin kasi nga sila yung nagpapahirap sa atin, kinakampihan nila yung bayang Roma para singilin tayo ng buwis. Doble-doble na, may tithes na tayo, may buwis pa. Kumbaga ganun yung yung argument. And then Jesus, knowing their thoughts, sinabi niya na naparito ako para sa makasalanan. Ang doktor ay para sa mga may sakit, hindi para sa mga magaling. Naparito ako para sa makasalanan, hindi para sa matuwid. And it's really comforting to know that Jesus, the God who come into flesh, is really for us. Para siya sa mga makasalanan, para siya sa atin, hindi siya against sa atin. Against siya sa kasalanan, pero kampi siya sa atin. And it's good to know that kasi nga alam mo na ako makasalanan ako, ikaw makasalanan ka. Minsan, 'di ba, maiisip mo nakakaya lumapit sa Diyos, ay ayoko magsimba, baka masunog ako. Pero hindi naparito daw si Jesus para sa atin, boy. So hindi tayo dapat mahiya. The more tayo na dapat lumapit kasi nga siya nga nagkatawang tao na para lang malapitan tayo para abutin tayo. Tapos tayo pahihirapan ba natin siya? Iiwas ba tayo ng iiwas? Kapag may nag-i-invite sa'yo sa church, sumama ka. Kasi that's God's way of reaching you out. And God wants you to be part of His kingdom. God wants you to be part of His family. Na gusto niya sa eternity kasama ka. So wag mo nang pahirapan yung mga nag-i-invite sa inyo. Kung ikaw na-invite ka na sa church ng asawa mo, ng tropa mo, wag mo nang pahirapan, sumama ka. Alright? Kahit anong religion pa yan. Ang mahalaga, kilalanin mo yung Diyos. Sundin mo yung mga aral niya, aralin mo yung aral niya, sundin mo at gawin mo kasi wala siyang aral na para sa ikasasama natin. Everything is for our sake, for our good. Thank you.